Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Grabe, gusto ko talagang sulsihan ang bibig ni Christian. Nakakainis siya. Anong drama niya? Ano iyong pinagsasabi niya kanina? Parang napasma yata ang dila ng lokolokong yon. Inis na ingos naman ni Annie. At bakit nag-asal basto sa lalaking yun sa harap ni Attorney Bernard? Nanggigigil talaga ako. Nag-iba na talaga siya ngayon kung ikukumpara ko sa dating Christian na nandoon sa Anderson Laboratory pa siya. Napabuntong hininga naman siya. Sila lang naman ang tao ni Annie sa loob ng banyo. Kaya hindi na siya nangingiming magsabi rito, hingil sa tunay niyang saloobin. Ang totoo niyan, nalilito ako kay Christian. Nalilito at nililito niya ang puso ko. Ang puso at utak ko. Pag-amin niya sa kaibigan. Nalaglag naman ang panga ni Annie at napatulala ito sa kanya. May nangyari ba? Nag-aatubili siya pero pinili niyang sabihin kay Annie ang lahat para marinig niya rin ang opinyon nito. Nang matapos siya magkwento ay saka lang siya nag-angat ng mukha at kinakabahan siyang makita ang mukha ni Annie. Pulang-pula ito at halos mag-usok na ang ilong. Annie, okay ka lang ba? Para kang naging dragon dyan. Kakalbuhin ko talaga ang lalaking yan. Halos lipa rin ito ang pintuan ng banyo. Mabuti na lang at napigilan niya ito sa kamay. Bitawan mo ako, Ate Liana. Baliwang Christian na yan. Teka lang, baka naman kasi... Kasi ano? Nauubusan na napasensya nitong tanong. Baka kasi gusto lang talaga niyang maging magkaibigan kami. Mahina niyang dugtong. Pinandilatan naman siya ng mga mata ni Annie at niyugyug nito ang magkabila niyang braso. Alam niya kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Alam niyang gusto at mahal mo siya. Napagod ka lang pero mawawala ba kaagad ang damdamin mo para sa kanya? Ano iyan? Parang bulalang na bubble wand na kapag hinipan at pumutok ay iglap lang mawawala? Diyos ko naman tong si Christian. Pwede naman siya maging mabait sa'yo. Pero sa mga kwento mo, ay sobra niyang nilalapit ang sarili niya sa'yo. Hindi ba niya alam kung ano ang maayos na distansya? Sapat namang maging mabait lang siya sa'yo. Pero hindi man nakailangang hawakan niya ang kamay mo. O gayahin ang paborito mong merienda at hilinging sabay kayong kumain. Ubilhan ka niya ng mga damit na OA na sa dami. Tas kanina pa, parang nagsiselos ang asawa mo kung umasta. Parang gusto na ngang lamunin ng buhay si Attorney Bernard. Hindi niya dapat gawin yon. Pwera na lang kung ayaw na niyang ituloy ang annulment. Natigilan naman si Annie. Oh my God, Ate Liana. Hindi kaya na in love na sa'yo si Christian? Nakagat niya ang ibabang labi niya kasabay ng pamumula ng kanyang magkabilang pisngi. Posible kaya yon? Pwede kaya yon? Malinaw ang insekuridad sa tono ng boses niya. Ayaw niyang umasa pero rumurupok ang puso niya. Alam mo, ate, iyon naman talaga ang bala ko. Gusto kong alamin kung ano talaga ang totoo. Para hindi na ako naguguluhan ng ganito. At hindi na ako umaasa pa. Pumalatay naman ang pagkabahala sa mukha ni Annie. Kaya lang paano kung hindi niya ako mahal? Kung hindi pala totoong na-in-love siya sa akin? Kung wala naman palang malalim na kahulugan ang ipinapakita niya sa akin. At kung gusto pa rin niyang ituloy ang annulment? Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Liana. At lumamlam ang kanyang mga mata. Handa naman akong masaktan, Annie. Alam kong magiging napakasakit niyon. Pero mabuti na yung alam ko na wala talaga akong pag-asa. Kesa naman sa isipin ko na meron pero wala rin pala. Kung masasaktan pa rin naman ako,
Mabuti ngayon na. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Hihintayin ko pa ba ang bukas para lalong lumawig ang pighati ko? Mabagal na tumango naman si Annie at pinisil nito ang dalawang kamay niya. Basta, kahit na ano pang mangyari ate, lagi mong tatandaan na mahal kita. Mahal ka namin ni Clark. Salamat Annie. Mahal ko rin naman kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nangilid naman ang luha sa mga mata ni Annie. Nakakainis kasi talaga tong si Christian. May sirang tornilyo yata sa utak. Ang kumag na yun, nakakainis. Ngayon mo na aalamin ang totoo? Tanong nito sa kanya. Oo, ngayon na. Sige, puntahan mo na si Christian. Pinuno niya ng hangin ang dibdib at nginitian ng kaibigan. Handa na akong sumabak sa giyera. Magtagumpay umasawiman. Ang puso ko ngayon, nakahanda na ako. Tunog ng kumakabog na dibdib ni Liana ng mga oras na iyon ay wala nang ipinagkaiba sa pinapalong tambol. Malakas na malakas iyon. Pero naisip niya na kailangan niyang ituloy ang napagpasyahan na niya kanina. Umalis naman saglit si Annie upang puntahan ang anak nito at namimiss na raw nito ang anak nito. Kaya kung mababahag ang buntot niya ngayon, ay wala pa si Annie para makapitan niya. Kailangan muna niyang tibayan ang kanyang kalooban. Mula sa kinatatayuan niya ay natatanaw na niya ang malapad na likod ni Christian. Katabi ulit nito sa ang nakatilikod ding si Clark. Nakatayo ang dalawa sa tabi ng itim na cocktail table. Doon mismo nakapatong ang kopeta ni Clark, habang ang kay Christian naman ay hawak lang nito sa kanang kamay. Huminga siya ng malalim at inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanyang katawan. Sa kahumakbang papalapit sa asawa niya, nakita niyang tumagilid naman si Clark at tumitig sa kapatid nito. Ngayon ay malinaw na niyang napagmamasdan ang ekspresyon ng mukha nito. You're acting weird ngayon, Christian. Komento naman ni Clark na nagpahinto sa paghakbang niya. Hindi naman niya intensyong pakinggan ang usapan ng magkapatid. Subalit hindi niya magawang ituloy ang paglalakad. Kaya tumayo na lang muna siya ng ilang dipa ang layo mula sa dalawa. What? Tanong naman ni Christian kay Clark. I'm not sure if you're even aware, but you'd been staring to your wife since Annie was her away to talk. Alam mo naman bang hindi mo nilulubayan ang tingin si Liana? Kung hindi pa nagbanyo yung tao ay baka nakatitig ka pa rin sa kanya hanggang sa ngayon. I'm aware. Wika naman ito. Lalong tumiim naman ang pagkakatitig ni Clark kay Christian. Kung alam mo naman pala, di pues, tigilan mo na. You act like a husband wanting to cling into his wife. You have to stop that, unless you don't want to push through with that annulment anymore. Namilog naman ang mga mata ni Clark nang may maisip ito. Wait, did you change your mind? Hindi na ba kayo maghihiwalay? Wala sa loob na napadaklot ang kamay niya sa tela ng suot niyang evening gown na bandang ibaba ang balakang niya. Pakiwari niya ay ang bagal ng paggalaw ng kamay ng orasan habang hinihintay niya ang pagbukas ng bibig ng asawa niya. Please, sabihin mong hindi na tayo maghihiwalay. Sabihin mong hindi mo na itutuloy ang annulment. Pipinghiyaw niya sa kanyang isipan. Alam niyang hindi na dapat niya hilingin ang ganoon, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Matagal bago nagsalita si Christian. Sumimsim pa ito ng wine mula sa hawak nitong kopeta. Nothing has changed. Tipid nitong sabi. Umawang naman ang labi niya. Pakiramdam niya ay bumibigat ang mga balikat niya sa sinabi ni Christian. So ibig mong sabihin, tuloy pa rin ang annulment? Paglilinaw naman ni Clark. Tumango naman si Christian. Yes, we've decided on that already. Hindi na dapat baguhin pa. Napailing naman si Clark at inisanlagok nito ang natitirang laman ng hawak nitong kopeta. Ang tigas din talaga ng ulo mo. Bahala ka na riyan. If you really want that annulment, bahala ka. Basta lang kapag nagsisi ka, ay huwag na huwag mo akong hahanapin para yakagin kang makipag-inuman sa'yo. At huwag ka ring iiyak-iyak sa harapan ko dahil bibigwasan talaga kita.
Nagpakawala naman ng mababang tawa si Christian. Hindi mangyayari yon. Okay, sabi mo yan ha. Dumiin naman ang pagkakadaklot niya sa tela ng suot na evening gown, habang tila aspilin na tumutusok sa puso niya ang bawat katagang nanunula sa mga labi ni Christian. Gusto niyang matawa ng pagak at nais niyang kastiguhin ang sarili niya dahil kahit sinabi na niyang hindi na si aasa pa, ay alam niyang may isang bahagi ng puso niya ang umaasa pa rin talaga. Pero hindi talaga siya mahal ni Christian. He didn't love her then, and his heart wouldn't flip overnight just to love her. Iyon talaga ang solidong katotohanan. Hindi siya nito minahal at hindi rin siya nito mahal. Walang kahulugan ang mga aktwasyon nito niyong nakaraang araw. Gusto lang talaga nitong maging mabuti silang magkaibigan. Sa kabila ng panginginig ng mga tuhod niya, ay pinilit niya pa rin ang sariling lapitan sina Clark at Christian. Clark, Christian, sambit niya sa pangalan ng dalawa para ipabatid ang kanyang presensya. Gulat na napalingap naman sa kanya si Clark at natutop nito ang tapat ng kanyang dibdib. Kanina ka pa ba riyan? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Napatingin naman siya kay Christian. Nakatitig ito sa kanya at may mga emosyong nagsasalimbayan sa balintataw nito. Pangamba, pagkabalisa at pag-alala. Pero napanatili nitong tuwid ang kabuuan ng ekspresyon ng mukha nito. Gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili. Pangamba, pagkabalisa at pag-alala. Dinadaya lang siya ng mga mata niya. Narinig mismo ng dalawang tainga niya ang penalidad sa boses nito nang sabihin nitong kaninang itutuloy nito ang annulment. Napahaplos naman siya sa kanyang batok at ngumiti ng tipid sa mga ito. Oo, kanina pa. Sorry ha, hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nyo. Pag-amin naman niya. Wala namang dahilan para sabihin niyang hindi niya narinig ang mga bagay na narinig naman talaga niya. Napangisi naman sa kanya si Clark. Ibig bang sabihin ay narinig mo ang... Narinig ko lahat. Pagbuo niya sa litanya nito. Gumalaw naman ang lalamunan ni Christian pero hindi ito nagsalita. Gumiti siya at humarap sa asawa niya. Tumingala siya rito upang magtagpo ang kanilang mga mata. Itutuloy mo ang annulment? Tama ba ang narinig ko? Hindi ba? Tumikhim naman ito. That's the plan, isn't it? Iyon ang plano at iyon din ba ang gusto mo? Nais kong marinig mula sa mga labi mo ngayong nasa harapan mo ako. Matapang niyang tanong dito. Ayaw niyang matulad sa mga pinanonood niyang pelikula at mga nobela na hindi lang pala nagkakaintindihan dahil puto lang ang napakinggan ng isang partido niya o di kaya naman ay pinili ng isang partido na manatili lang at hindi magsalita. Gumuhit naman ang nababahalang ngiti sa mga labi ni Christian. Liana, sa bahay natin to pag-uusapan. Bakit pa sa bahay? Kumunot naman ang noo niya. Nag-aalala ka ba na baka umiyak ako rito? Umiling naman siya. Hindi ako iiyak, Christian. Napabuntong hininga naman si Clark. Liana, alam mo tama naman si Christian. Pag-usapan niyo na lang ito kapag nasa bahay na kayo. Saglit naman siyang pumihit paharap naman kay Clark. Mahina naman ang boses ko. Para lang kaming kaswal na nag-uusap dito. Kagaya rin ng ibang bisita. Wala sa amin ang atensyon ng ibang tao. Hindi naman mahirap sagutin ang tanong ko kay Christian. At wala rin naman akong balak na magdrama rito. Bumaling ulit siya sa asawa niya. Christian. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang napakibit balikat naman si Clark at nag-focus na lang sa iniinom nitong wine. Sabihin mo na, Christian. Udyok naman niya rito. Tinitigan naman siya nito sa mga mata. Gumagalaw ang lalamunan nito. We will annul our marriage as we planned. Ngumiti siya. Kahit kumikirot ang dibdib niya, ay nakuha niya pa rin ngumiti sa asawa. Dahil ang sabi nga niya, ay wala siyang balak magdrama. Wala siyang planong sirain ang kaarawan ni Annie. Okay, salamat sa tapat mong sagot. Umigting naman ang panga ni Christian habang hinahatid tanaw ang papalayong asawa.
Umukit sa utak niya ang imahe ng nakangiti nitong mukha habang nagpapasalamat sa pagbibigay niya ng matapat na sagot. Sa kung anong kadahilanan ay nagiinit ang ulo niya sa ngiti nitong iyon at gusto niyang burahin iyon sa mukha ni Liana. Pero hindi niya ginawa iyon at sa halip ay ngumiti lang ito. Sininyasan niya ang serbidor na lumapit at kumuha ng 2 basong alak mula sa dala nitong tray. Inisanlagok niya lang ang laman ng baso na ikinagulat naman ni Clark. "Hey Christian, hindi tubig yan. May bala ka bang magpakalasing dito?" "Gusto ko lang uminom, Clark." Tiim na tiim ang mga bagang at matalim ang kislap ng kanyang mga mata. "Drink with me." Pinihit niya paharap sa kapatid. Automatikong umiling naman si Clark. "I don't want to get wasted on my wife's birthday party. So no thanks." Gumuhit naman ang sarkastikong ngiti sa mga labi niya at walang patumanggang inubos ang laman ng pangalawang baso. Itinaas niya ang kamay upang muling palapitin ang serbidor. Subalit may babae nang naunang lumapit sa kanya. Maganda ang babae. Maganda ang katawan nito. Kitang-kita sa suot nitong damit na yumayakap sa hubog ng katawan nito. "Here, you can have mine." Anito sa kanya. Inabot sa kanya ang baso ng alak. Tinitigan na lang niya ang baso nito, pero hindi niya iyon tinanggap. Ngumiti naman ang babae sa kanya. "I've heard a lot about you, Mr. Williams. They say that you are a kind and gentle soul. So, please, accept this drink." Giit nito sa malumanay na boses. Hindi pa rin gumagalaw ang mga kamay niya. Tumikhim naman si Clark. "Christian," untag naman ito sa kanya. Tumitig siya sa mga mata ng babae. "Sa'yo yan, kaya wag mong ibigay sa akin kung ano yung nasa sayo." Aniya sa babae. Napapabuntong hininga pa siya. "It's fine. You can have it. I don't mind. I know you'd like it more." "I'm sorry, but I don't want it." Direkta niyang pagtanggi sa babae. Natigilan naman ang babae. Napaismid naman ito. "Alam mo, wala namang mawawala sa'yo kung tatanggapin mo na lang ang inaalok kong inumin. Inumin lang naman ito. Hindi ko naman inaalok sa'yo ang katawan ko. At sinabi ko na rin sa'yong ayaw ko." Ulit niya sa babae. Hinayo niya ng tingin ang babae, mula ulo pababa, bago tumuon sa baso ng alak ang mga mata niya. "I don't want a drink, and I wouldn't want your body either." "Christian." Pasimpleng saway naman sa kanya ni Clark, pero hindi malang niya ito tinapunan ng tingin. Lumalim naman ang pagkakaismid ng babae. "You know what? Screw you. You're not the kind of person they have say you are. Kind and gentle? Not at all." Imbes na sumagot ay hinanap na lang ng mga mata niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Lalo iyong ikinainis ng babae. Kinuha nito ang baso ng alak para sana isaboy ang likodo sa mukha niya. Pero naunahan ito ni Clark. Matalim nitong pinukol ng tingin ang babae. "This is my wife's birthday party. I'm warning you. Do not make a sense here." Pagbabanta nito sa babae. Namumulang tumalilis naman palayo ang babae. Napabuga naman ng hangin si Clark. "What the hell is your problem?" Baling naman ito sa kanya. "What? There's nothing wrong with me. Masama bang tanggihan ko ang inaalok niya? Ni hindi ko nga siya kilala." Nasapo naman ni Clark ang noon nito. "Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi mo malang inayos ang pakikipag-usap sa babae." Mahina ang tinig nitong asik sa kanya. "Why should I?" Pinandilata naman siya ng mga mata. "Dahil iyon ang imahe mo sa mga tao. Mabait, mahinahon, maamo. Hindi kayang manakit ng iba, kundi kayang gumawa ng masama, ganun ba? Hindi ako kasing bait ng iniisip nila. Anghel o santo lang ang may ganoong description, hindi tao, at tao ako." "I can see that." Wika naman ni Clark. "Where's my wife?" Pag-iiba niya sa usapan. "She's going to be your ex-wife soon." Gigil na wika naman ito sa kanya. Hindi siya umimik, pero patuloy na hinahanap ng mga mata niya
ang pamilyar na figura ng asawa niya. There she is. Anas niya. Tapos ay napakunot nang makitang may kausap na naman itong lalaki. Hindi iyon ang abogadong kausap nito kanina. Who's that? Sinundan ni Clark ng tingin ang tinititigan niya. Si Dylan Salvacion, panganay na anak ni Senator Salvacion. Alam ko ay nagboboluntaryo yan sa bahay ampunan, kung saan nagtatrabaho si Liana. Ang mga Salvacion kasi ang isa sa mga nagbibigay ng malaking tulong pinansyal sa ampunan. Nagboboluntaryo? Yeah. Parang nasabi sa akin ni Annie na malapit na kaibigan ni Liana ang anak ng senador. Lihim na naglapat naman ang mga bagang niya. Parang nananadya pa ang utak niya na sa dinamirami ng pwede niyang maalala ay iyong sinabi pa niya kanina sa babae na lumapit sa kanya. Huwag mong ibigay ang nasa sayo na. Shit. Kastigo naman niya sa kanyang sarili. Gusto namang dumaan ang serbidor at kumuha ulit siya ng 2 baso at magkasunod na inubos ang laman niyon. Hindi niya alam kung bakit kusang nangangalit ang mga ngipin niya. Bakit nakikipagnitian pa si Liana sa ibang tao? Hindi ba ito apektado? Masaya ba ito na tuloy ang annulment nila? Iyon din ba talaga ang gusto nito? Tama na yan, Christian. Saway naman sa kanya ni Clark. May bala ka pa yatang magkalat dito ah. I just want to drink. Habang sinasabi iyon ay nakatutok ang mga mata niya sa asawa. Napailing naman si Clark. Minamasdan din si Liana. Nagsiselos ka ba? Kumuyom naman ang mga kamay niya. Of course not. Ang dami na nagkakagusto sa asawa mo. Nakikita mo ba ang mga matang kanina pa nakasunod sa kanya? Hindi naman siya sumagot. Pero tumiim lalo ang bagang niya. Huwag kang uminom ng uminom, Christian. Namumula ka na. Pabayaan mo nga ako, Clark. Hindi na ako bata. Eksaperado naman itong napatingin sa kanya. Bahala ka na nga sa buhay mo. Nandito ka rin pala. Magiliw na tanong ni Liana kay Dylan. Nilapitan siya nito sa kinatatayuan niya. Kung magiging tapat siya sa kanyang sarili, ay gusto na talaga niyang umuwi at magkulong na lang sa loob ng kwarto niya. Masakit pa rin para sa kanya ang makumpirmang wala na talagang pag-asa ang pagsasama nila ng asawa. Galing na iyon mismo sa bibig nito. Christian wanted to proceed with the annulment as planned. Ano pa kaya ang plano nito? Napakasalan si Liana Santiago. Oras na tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila. Bubuo siguro agad ito na masayang pamilya kasama si Liani. Tumikim naman si Dylan. Pati ba naman dito, ang layo pa rin ang iniisip mo? Iniisip mo na naman ba ang taong hindi mo dapat pinag-aaksaya ng isip? Tukoy naman ito kay Christian. Napamulagat naman siya at sunod-sunod na umiling. Hindi ah, pagkakaila naman niya. Kararating mo lang ba? Pag-iiba naman niya ng usapan. Napailing naman si Dylan. Kanina pa ako rito. Ang totoo niyan ay kanina pa kita nakita. Kaso palagi kang may kausap. Kaya hindi na lang ako lumalapit. Nakita ko pa ngang kausap mo kanina ang chief legal advisor ng legal team ng ama ko. Si Attorney Bernard ba? Paniniyak niya rito. Ngumiti naman si Dylan at tumango sa kanya. Yes. Nabanggit nga kita sa kanya kanina. Sinabi kong magkaibigan tayo. Close ba kayo? I believe we are. Matagal na magkaibigan ang pamilya namin. Tumango-tago naman siya. He's a good man. A decent man. Tingin ko nga, sang-ayo naman niya. Kahit nasaglit niya lang itong nakausap kanina, ay batid niyang hindi mayabang ang abogado. Nagbago lang ang tono ng boses nito nang dumating na si Christian. Miss Liana, may gusto sana akong... Huwag mo nga akong tawaging Miss Liana. Liana na lang. Magkaedad lang naman tayo. Okay. So ano ba yung itatanong mo? Tumitig naman ito sa mga mata niya.
Pwede ba kitang ipakilala sa ama ko? Namilog naman ang mga mata niya. Pakiwari niya ay tumalon din ng 3 pintig ang puso niya. Bakit? Well, you are a close friend of mine at palagi kitang nakukwento sa kanila. Kaya gusto ka rin nilang makilala. Napahaplos naman ito sa batok nito. I'm sorry. Okay lang ba? Ang totoo ay naiilang naman siya. Akala niya ay kasintahan lang ang ipinapakilala sa magulang. Isa pa hindi ordinaryong tao lang ang ama nito. Senador ito. Senate President pa. Parang ayoko naman, Dylan. Ngayon pa lang kasi kumakabog na ang dibdib ko. Pag-amin naman niya sa tunay na saloobin niya. Natawa naman ito. Mabait ang ama ko. Hindi iyon nangangain ng mga inosenteng tao katulad mo. Halika na. Ano kasi? Hinawakan nito ang kamay niya at isinama siya patungo sa kinaroroonan ni Senador Salvacion. Pa, tawag naman dito ni Dylan. Mula sa pakikipag-usap sa mga kakilala nitong politiko, ay bumaling sa kanila ang atensyon ng matanda. Iho, bakit? Una itong tumingin kay Dylan, bago lumipat sa kanya ang mga mata nito. And this lovely woman here is my friend pa. Siyang sinasabi ko sa inyo ni Mama na nakilala ko sa bahay ampunan. Hindi nagsalita ang senador. Nakatitig lang ito sa mga mata niya. Hanggang sa nailang naman siya. Dylan, kinakalabit naman niya ang kanyang kaibigan. Pa, magsalita ka naman. Tinatakot mo si Liana. Sorry, Are you wearing a contact lens, Iha? Hindi po, sir. Hindi po. Ganyan talaga ang kulay ng mga mata mo, Iha? Tanong naman ito. Opo. Pa, namamangha ka rin ba sa mga mata niya? Ganyan-ganyan din ang nararamdaman ko noong una kong natitigang mabuti ang mga mata niya. Napahugot ng malalim na paghinga naman ang senador. Gusto kitang makausap sa ibang pagkakataon, Iha. Wika nito sa kanya. Hindi naman siya sigurado kung totoo bang gumarargal ang boses ng matanda o guni-guni nilang niya iyon. Pa-okay ka lang ba? Tanong naman ni Dylan sa ama nito. Tila nababahala ito. Muli itong tumitig sa mga mata niya. Bago ito tumingin kay Dylan. Kailangan ko lang siguro ng pahinga. I'm going home first. Ikaw na muna ang bahala sa kaibigan mo. Nagtaka naman si Dylan. Ihahatid na kita pa. No, don't bother, Iho. Naghihintay ang driver ko sa sasakyan. Mag-ingat ho kayo, Senator. Ani naman niya rito. Tumango naman ang matanda sa kanya. Salamat, Iha. Pagkaalis naman ng senador ay sakalang napuna ni Liana na kumakabog pala ang dibdib niya. Wala sa loob na naidiin niya ang isang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Bakit ganoon ang naging reaksyon sa kanya ng senador? At bakit ganoon ang naging reaksyon niya rito?